ako. Dahil kilala ako pero hindi alam na masakbo ako. So aware din sa problema ko. Na-solve na nila yon before February, papasok na sa loob, sabi nila. Eh kung manalo ako, si health, ang sinabi ko, natakot ako doon sa mga virus na darating. Kasi lang siyang tinamaan sa akin, baka tamaan ako lang lang. At palagi ko sinasabi sa mga kasama ko, enjoy life when you can, enjoy. Ang ginagawa ko, hospital, ano ba yung buhay ako? Pag manalo ko sila daw, paano ko ma-enjoy? Kumita na ako sa tao. So sabi yung mga governors and mayors, kasi kamay-kamay ka lang, kaway-kaway, nahiya naman ako dahil binubungo ako ng tao, parang lalabas na rin ako. Mabuti na lang, bitaw ako ako. Kasi may panalo, makakatulong pa naman ako. Pero bago ko sinabi na magbitaw ako, sinabi ko lang na hindi ako bibitaw sa pagtulong sa mga transport group dahil yung pangako ko. At pagtulong sa tao, because 77% ng taong bayan, walang bank account. So kami ngayon nagbibigay ng mga bank account nila. Without going to the bank, online lang, makakaroon na sila ng bank account. So, tinutuloy-tuloy namin yun. Especially the electric vehicles. Kaalis lang kahapon yung mga kapirma ko from China, nakaka-invite sila ng 5 minutes charging. China, malapit sa Macau. So, galing ko lang doon, punta sila rin doon, firma kami para tumulong sa Pero obviously, Gov, sabi nyo nga po, hindi naman kayo after dun sa box office returns nitong pelikula. Ano lang po yung naging inspiration nyo para mapapayag na gawin itong film na 1 year in the making na po pala? And hanggang magkano po ba yung kanyang itayang budget para po sa advocacy film na ito? Budget nila sinabi sa akin, 18 million. 18 million, 620. 20 pa. 18 million, 620,000. So, bumalik ako all in all. Sa ko rin makapakita na hindi naman masama ang mga pulis. Kaya minsan masama ang presyo ng mga pulis. Ipapakita nila rito na hindi naman ganun kasama mo. And aside from that, talagang gusto ko tumulong. Para hindi yung ayaw ko yung nagbibigay ng pera na roll-out. So kung meron rason na tutulong. Pero kay Direk, hindi niyo po ba na-consider na, kasi marami po tayong mga celebrities din na reserve officers, na may mga advocacy din, tumutulong sa bayan. Hindi niyo po ba naisip na makumuha nga ng mga A-listers like Gerald Anderson, nandiyan din po si Coco Martin na nagpe-play ng police? Actually, lahat na po yan. Na-consider na natin. Ninegotiate na namin lahat sila. From Dingdong Dantes, River Cruz, Gerald Anderson, sino pa? Sino pa yung ang dami na po namin kasi first talaga ang pinuntahan ko ay yung mga reservists. Kasi we all know the haircut, di ba? Tapos na sila. At the same time, alam na nila kung paano. Kasi pag uniform personal movie, hindi naman to drama eh. This is an anti-crime. This is a war. This is a action, no? So may family lang, pero hindi ito talagang talking heads lang, no? Na kampalan, whatever. Ito po ay action. So gusto namin marunong na humawak ng baril. Kahit binigyan kami ng 5 araw na libreng training ng PNP, gusto namin dapat hindi sila new doon sa movie na yun. Kaya na-consider na namin sila. Ang kalaban namin is the schedule. Yung last year, yung nag-audition po tayo, marami kami napili, hindi naman pwede. Nagkaroon kami ng second batch ng audition ng lead. Pumwede na sila, no? So, nung sa tagal namin na negotiation with other partners in government, pati yung ating marketing, hindi na dumating sa oras na hindi na pwede yung isa natin. Kasi alam naman natin na nag-action din naman yung isa natin lead na hindi na pwede na yun. Pero sa tingin ko naman po, talagang stick ako doon
na yung acting ng mga to, mabibigyan nila ng justice yung pelikula. And sabi nga po kanina ni Gov, may mga kausap na rin po siya abroad, di ba? So, Gov, saan po ba ipapalabas yung movie? Like Van Damme, international. Kasama sila, kasama lang yung mga local na. So, sino po ang pinakabida? We have 5 lead, no? As kanina, sinabi po namin, si Martin Del Rosario is the lead, Maxine Trinidad, and Paulo Gumabaw. Christian Singson, Devon Chiro. Lahat ng kanilang role ay police. Si Paulo Gumabaw lang ang iba. Siya po ay fire. Siya po ay fire inspector. Nasa Bureau of Fire siya. Kaya ang ating kung makikita niyo, meron tayong marketing poster. Yung lahat naka-uniform na police, siya lang ang Bureau of Fire. So yun po, kasi nandun siya sa fire. So yun po yung So, si Jean-Claude Van Damme po ay part of the film. Ano po Ay, hindi po, hindi po. Marketing. Marketing. Sa marketing. Siya mag-produce dito ng pelikula. Pero gusto niya isama yung mga Pilipina nakapag-film na. So, bukod pa po yun dito sa film na ito? Dito gagawin. Ang project mo. Ginawa ng ibang bansa, isasama nila Pilipina. Sa senior. Co-producer rin mo. Hindi. Kaibigan ko lang. 20 years ago, kasi kata niya. Ano po yung participation mo? Tutulungan ko lang sila. Pero paano na ng magaling na director dito, nakatulong niya sa artista. Kaya dito na-share. Dito shoot. Hindi ko lang alam kung anong klase ng artista yung gusto niya. Yun ang sinasabi. Yun lang dito siya. Cameo daw po kayo sa Ba? Lalabas daw. Yes. Lalabas daw po. Siguro. Hindi lang lang yung mga nakikindihan na siya. Kilala ko lang yung minsan. Sabi yung director, pwede ko kung buo ito. Paupo ko, kinalan ako. Parang pinabili na ako ng suka. Gorgie. Gorgie. Kung papayag si Go. Si Bobby din. Ito ba yung kasama ng mga Oh, yun. Sama ng mga kasalanan. Pero comedy lang. Maganda lang. Silipin lang yung Titan. title. Pero yun kahit pala sa platahan ng mga kasalanan. Direk, ano po ang target niyo dito siguro? Intended for Philippine cinema. Kailan po siguro yung As I said kanina, paalis na si Chief PNP ng June 7. So, our target is May 28. May 28. ano po estado ngayon ng pelikula? Nasa 20% na kami. Pero naka-shoot edit naman kami dito. So, walang problema. Basta sabi ko nga, pag okay naman ang budget namin, we deliver on time. Kasi sabay na kami nito eh. After the shoot, promo na agad kami. Ang ganda ng promotion namin dito kasi from Region 1 to Barnes. We will have iikot kami sa lahat ng mga regional offices ng PNP at magpo-promote kami ng pelikula. Sabay na to, April, after the shoot ng Holy Week, so first week of May, ito na kami. Naka-pick kami ng 15 days tapusin ang ikot sa buong pelikula. Yun po yung location shoot niyo buong Pilipinas. No, it's yung promotion. Yun pong setting niyo po. Yung settings natin, Camp Crame, Quezon City, alam natin na supportive ang QC Cinema ngayon. Kaya kahit saan natin gusto mag-shoot, walang problema. Meron tayong PNPA sa Kasilang. Meron tayong Camp Vicente Lin sa Cabuyao, Laguna. At dito lang po sa Martina, sa California. So, it's entire lines. Okay po. And last na lang po, kaka-release din po ng GMA Films sa YouTube yung Badge of Honor na kwento rin po ng mga Yes, that's my film. No?
nirelease na ng GMA Pictures, kung baga binili nila yung rights, perpetual. Pero matagal na yan eh, 2018. Talagang ganun po talagang tinatahak niyo in terms of directing. Hindi po kayo pumupunta sa ibang genre. Meron ako yung The Virgin Sisters. mostly mga ano po, Yung kumbaga mga Garfield ko na nakakuha ng delegate ako sa Service International Film Festival. Yung July 2025. The Virgin Sisters yung title nun. So ito naman ay medyo dark na medyo sexy, R18. So hindi naman selective yung movie ko. Kumbaga, all genre naman. Pero mas gusto ko kasi, pag gumawa ako at inano ko sa producer, sa kay Go, let's say kay Go ito, kailangan gumawi. Kailangan kumita rin ang producer natin. Makabawi din siya. That's why na nandun tayo sa malaking grupo. Kumbaga, hindi naman natin to, kailangan kasi din nila yan. Kailangan din kasi ng PNP, sabi niya ni Go, sama ng image ng pulis, daming problema. Ito is parang sa life, pang ano lang natin, icebreaker, no ma'am? So yun po, no? Kakakwentuhan ko ngayong mga asawa ng general. Si ma'am pala ay, ang asawa niya ay director ng Anti-Cybercrime Group ng ACG, si Brigadier General Yang. So kakwentuhan ko sila na talagang wala silang magawa. Yun lang naman yun. Sabi ko, ito naman entertainment na to. Wala itong connected sa issue ng police. Ito lang ay pang pamilya, awareness, yun po yung alam nila kung paano po yung capability. Capability ang ating pinakita dito. Kasi may mga hindi natin alam pala na may gamit pala mga police na hindi natin alam. No? So meron pala tayong command center dyan eh. Pag may nangyaring, yung holdapan, pwede pala tumawag. Alam na nila lahat, nandiyan yung kita-kita tayo. The whole city, kitang-kita ng police. Sorry dito po, pero totoo po yun. Nasa pelikula, hindi po yung fiction. Gaya lang kayo ng 911, pag may mga crime dyan, pwede na sa crime doon. 3 minutes ang ating, kanilang parang sinasabing response. Yan eh. Bella. I'll be playing her role with Jade. So Jade is a hacker. She is in the villain side. Yeah, and she's also very close to me since I'm also a Navy reservist. So what I learned from the training, I can apply it to my role as a leader. Navy. Navy. Driver. I'll be testing yung resilience ng PNP, BFP. Ako yung main kontrabida dito. So, as usual. So, yun. And same as Jane, kakagraduate ko lang din ng Navy. So, reservist din ako. I just graduated last Sunday. Nga, hindi ba matukonflict graduate mo lang sa service Yun ang maganda nun. Now I know the ins and outs. Alam ko kung paano ko i-portray. At the same time, alam ko kung paano ko i-challenge. I know which buttons to push. Never change. Hindi na ako nagtatago. Sulat ko ba yung guwang natin? Pwede. Before marriage yun. Wala eh. Actually, ang feeling ko lang, Riyadh Call of Duty is all fiction. Ang totoo lang po dito, uniform ng police, resources ng police, vehicle ng police, fire truck ng Eurofire, Helicopter, sir.
Yung boat at sa helicopter. Maritime yung boat natin. Pero we are focusing one crime only. Yung bank robbery. Kaya may hacker. Sila yung ano. So, parang nandun din po yung ACG, no? Yung anti-cybercrime. May natatake din po tayo ng mga hacker, ng sa bank account. Mga scam. Scam. Pero dito tayo May mga scam po sa inyo. bank heist. May bank heist talaga. One crime lang, wala nang iba. Kasi para at least makita natin yung capability ng PNP kung paano sila respond sa isang bank robbery na hindi yung ordinary, isang ordinary na robbery. Ito yung pinagkanuman, organized. So, tignan natin kung ano yung kanilang capability. So, doon po tayo po. Kaya lahat yan, pati yung helicopter ng PNP, chopper, maritime group nila, yung kanilang capability kung paano sila makakapun sa dagat, SWAT, HPG, ano pa, 911 nila, command center, bomb squad, kanilang EOD K9. So dito siya nagsama-sama. And I am putting into one part. Each unit, may character. Kasi ang dami na sila